Kung sa isang iglap, lahat ng taong mahal mo, sabay-sabay kang talikuran, anong pipiliin mo, sumuko o lumaban? Isang gabi ng malakas na ulan, may dalagang nawalan ng lahat, tahanan, pamilya, pag-asa. Sa kalye siya bumagsak, sugatan, gutom, at may dalang isang lihim na nagbabago na ng buhay niya. At sa gitna ng dilim at kulog, isang kotseng mamahalin ang biglang huminto sa harap niya. Hindi niya alam, ang lalaking bababa mula roon, bilyonaryo pala, at magiging dahilan ng pinakamasakit at pinakamatamis na bahagi ng kanyang buhay. Alona, lumayas ka sa pamamahay ko ngayon na. Yumugong sa maliit na bahay ang sigaw ni Mang Roel, habang hawak-hawak ni Alona ang maliit na backpack na naglalaman ng ilan niyang dami. Nanginginig ang tuhod niya, at ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso. Sa gilid niya, umiiyak ang kanyang ina na si Marites. Nakasandal sa dingding na tila wala ng lakas tumayo. Tay, maawa naman po kayo, nanginginig na pakiusap ni Alona. Hawak-hawak ang laylayan ng damit ng ama. Wala akong pupuntahan. Wala na po akong pera. Katapusin ko pa dapat yung kolehiyo. Anong kolehiyo? Putol ni Mang Roel, pulang-pula ang mukha. Dalaga ka pa, pero nabuntis ka na. Nilagyan mo ng kahihiyan ang apelyido ko. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito. Marahas nitong kinuha ang backpack mula sa kamay ni Alona, binuksan, at isa-isang inihagi sa sahig ang mga dami. Yan. Isama mo lahat ng kahihiyan mo. Lumayas ka na. Roel, tama na, pinilit lumapit ni Marites, pero mabilis siyang itinabig ng asawa. Huwag mong gawin to sa anak mo. Wala na nga yung tatay ng dinadala niya. Kasalanan niya yon, sigaw ni Mang Roel. Nakipagrelasyon sa lalaking hindi man lang natin kilala. Ni pangalan, hindi masabi ng maayos. Namilog ang mga mata ni Alona. Napakagatlabi para pigilin ang pagsabog ng hikbi. Si Marco po, mahal ko siya, tay. Sabi niya babalikan niya ako. Sabi niya ipaglalaban niya kami. Tama na, Alona, mahina pero punit-punit na wika ni Marites. Hindi natin alam kung babalik pa talaga siya. Lumapit si Alona sa ina at sabay nilang tiniklop ang ilang damit na nagkalat. Pinili ipasok sa backpack. Tingin niya sa inay parang batang nagmamakaawa. Ma, sasama ka sa kin, di ba? Kahit saan tayo, basta magkasama. Napapikit si Marites, at tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hinawakan niya ang mukha ni Alona, hinaplos iyon gamit ang nanginginig na kamay. Anak, patawarin mo ko. Hindi kita kayang samahan. Wala akong trabaho, wala tayong pera. Saan kita dadalhin? Kanino kita ilalapit? Sa kin. Hindi niyo ba ako pamilya? Halos mapasigaw si Alona, sabay lingon sa ama na nakatalikod na at tila ba napagod sa pagsigaw. Tay, kahit galit kayo sa kin, huwag niyo naman akong itapon ng ganito. Anak niyo pa rin ako. Simula ngayon, malamig na sabi ni Mang Roel, hindi man lang siya nililingon. Wala na akong anak na Alona. Isang iglap, parang nabingi si Alona. Ang huling salitang iyon ang tumusok sa pinakaloob niya. Wala na daw siyang ama. Wala na daw siyang tahanan. Wala na daw siyang karapatang manatili sa lugar na iyon. Lumabas ka na, bulong ni Marites, halos hindi lumalabas ang boses. Baka kung ano pang magawa ng tay mo. Anak, kahit hindi kita masamahan ngayon, tandaan mo to, mahal na mahal kita. Kahit saan ka mapunta, anak pa rin kita. Hindi kailanman mawawala yon. Napahigbi si Alona, niyakap ang ina ng mahigpit. Para bang iyon na ang huling yakap na matatanggap niya mula rito. Ma, natatakot ako. Alam ko, pabulong na sagot ni Marites. Pilit pinapakalma ang boses. Pero malakas ka. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Bago pa muling makapagsalita si Alona, biglang bumukas ang pinto. Hinawakan siya ni Mang Roel sa braso at halos kaladkarin palabas ng bahay. Lumabas ka na riyan. Diyan ka na mga naksalansangan kung gusto mo. Basta hindi dito. Aray, tay. Masakit, sigaw ni Alona, pero walang awa ang pagkakahawak nito sa kanya. Pagdating sa labas, malakas siyang itinulak ni Mang Roel sa gilid ng kalsada, sa tapat ng kanilang bahay. Napasubsob si Alona sa sementadong sahig, sumakit ang tuhod, at namanhid ang palat. Dinig niya ang malakas na pagsara ng pinto. Tay! Ma, sigaw niya, pilit kumakatok sa pinto. Ma, please. Kahit matulog lang ako dito sa labas. Bukas na ko alis, promise. Subalit walang sumago. Tahimik ang loob ng bahay. Tanging tunog lamang ng papalakas na kulog sa kalangitan ang umalingaw-ngaw. Unti-unti ring bumuhos ang ulan, malamig at mabigat, dumadampi sa buhok at mukha ni Alona. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, yakap ang backpack, habang unti-unting nilalamig ang kanyang buong katawan. Sa loob ng tiyan niya,
marahan niyang hinaplos ang namumuo pa lamang na buhay. Bobby, pasensya ka na, pabulong niyang sabi, humahalo sa ulan ang kanyang mga luha. Wala palang tayong lugar, kahit saan. Lumalakas ang buhos ng ulan, para bang nakikisabay sa bigat ng dibdib ni Alona. Naliligo na siya sa tubig, pero wala siyang balak umalis sa harap ng bahay. Doon pa rin siya nakaupo, parang umaasa na biglang bubukas ang pinto at sasabihin ng ina niya, "Anak, pasok ka na." Sapat na to. Pero wala. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay unti-unting namatay, isa-isa, hanggang sa madilim na lamang ang natira. Tila ba sinasabi sa kanya ng mundo, tapos na, wala ka nang babalikan. Alona, halika rito, sumilong ka muna, sigaw ng boses mula sa tapa. Si Aling Bebang, kapitbahay nilang matagal nang kakilala ni Maritz. Nakasilip ito sa pinto, hawak ang tuwalya. Baka magkasakit ka niyan, iho. Saglit na nagliwanag ang puso ni Alona. Tatayo na sana siya, pero biglang may humatak sa balikat ni Aling Bebang. Asawa nitong si Mang Cardo, umiling at bumulong, pero sapat lakas upang marinig ni Alona, "Huwag ka nang makialam. Baka pati tayo madamay." Saka nakakahiya. Buntis na dalaga. Tumigil si Aling Bebang. Napalunok ito, tumingin kay Alona ng may awa, pero dahan-dahang isinara ang pintuan. Ang liwanag na nagmumula roon, nawala rin. Nanlumo si Alona, napayuko, at muling yakap ang backpack. Ramdam niya ang pagsakit ng ulo, ang panlalamig ng mga daliri sa kamay at paa. Tila ba bawat patak ng ulan ay karagdagang bigat sa kanyang balika. Wala na pala talagang kakampi ang mga tulad ko, mahina niyang bulong. Tumayo siya ng dahan-dahan, nanginginig ang tuhod. Nilingon niya ang bahay nila ng huling beses. Ang maliit na bintanang dati, pinapagmasdan niya, tuwing gabi. Ang pintong pinaginturahan pa nila ng ina ng bulaklak noong bata pa siya. Lahat iyon, parang isang alaala na lang ngayon. Paalam, halos hindi na lumalabas ang boses niya. Naglakad siya palabas ng eskinita, pakalsada, basang-basa ang simpleng damit at sinelas niyang halos mapigtas na. Walang payong, walang direksyon. Bawat hakbang ay parang paglayo niya, hindi lang sa bahay, kundi sa lahat ng nakaan niyang akala niya ay sigurado. "Marco," mahinang sambit niya, tinititigan ang kalsadang nalalabuan na ng ulan. "Nasaan ka na? Hindi mo ba kami nararamdaman? Hindi mo ba naririnig na kailangan ka namin?" Naalala niya ang huling gabi na magkasama sila ni Marco, sa plaza. Nakauniporme pa ito noon, nakangiting parang wala ng problema sa mundo. "Pagka-graduate mo, alis tayo rito, Lon. Ako bahala sa inyo ni Bobby balang araw," pangako ni Marco noon, nakahawak sa kamay niya. Paano kung hindi balang araw, mapili ang sagot pa niya, kundi ngayon na. Ngayon, wala si Marco. Walang kahit anong mensahe, walang tawag, walang paramdam. Para bang naglaho lang ito nang malaman ang tungkol sa pagbubuntis niya. Muling bumalik ang kirot sa dibdib niya. "Niloko mo ba ko, Marco?" bulong niya. "Mahal mo ba talaga ako, o ako lang ang naniwala?" Habang naglalakad sa madilim na kalsada, halos wala nang dumaraang sasakyan. Tanging ilaw ng ilang poste, na kumukurap-kuwap ang nagsisilbing gabay niya. Wala siyang payong, kaya basang-basa na pati ang buhok at likod niya. Ang hangin, malamig at parang tumatagos sa buto. Naramdaman niyang kumakalam ang sikmura niya. Mula kahapon, isang pandesal at kalahating tasa ng kape lang ang kinain niya. Pinilit niyang makahanap ng tindahan o karinderyang bukas pa, pero karamihan nakasarado na. May isang maliit na sari-sari store sa kanto, may ilaw pa, at may babaeng nag-aayos ng paninda. Lumapit si Alona, pilit pinapakatatag ang boses. "Manang, pwede po bang makahingi ng kahit isang tinapay lang? Babayaran ko po kapag may pera na ako. Promise po." Tiningnan siya ng babae, mula ulo hanggang paa. Kita ang pagkailang sa mga mata nito, nang mapansin ang medyo nakaumbok na tiyan niya. "Pasensya na, iha, hindi naman ako namimigay," malamig na sagot nito. "Negosyo too. Manang, buntis po ako, hindi pa po ako kumakain ng maayos." Umirap ang babae, tumalikod, at bumulong, ang bata-bata pa kung ano-ano na kasing pinapasok. "Tapos kami pasisisihin." "Huwag nga." Hindi na sumagot si Alona. Parang wala nang saysay na magpaliwanag. Tahimik siyang lumayo, hinaplos ang tiyan. Pilit ngumingiti, kahit nanginginig na ang baba. "Baby, tiisin mo muna, ha? Maghahanap pa tayo." Lalong lumakas ang ulan. Mabilis nang nababasa ang kalsada. Nagkakaroon na ng putik sa gilid-gilid. Minsan, may rumaragasang tricycle o kotse. Pero mabilis din nawawala. Makalipas ang ilang minuto, sumisikip na ang dibdib ni Alona. Hingal na siya, at parang umiikot ang paligid. Ang bigat, bulong niya,
hawak ang tiyan, habang pinipilit pa ring maglakad. Isang malakas na kulog ang pumuni sa langit, nagpagulang sa kanya. Napaigtad siya, muntik nang matumba. Pinilit niyang humakbang, pero sa bawat galaw, parang lumalabo ang paningin niya. Ang mga ilaw sa poste, nagiging maliliit na punto na lang. Wag ngayon. Wag ngayon, halos di na maulinigan ang sariling boses niya. Baby, kapit. Isang hakbang pa, dalawang hakbang, hanggang sa biglang nangitim ang lahat sa paningin ni Alona. Narinig pa niya ang malayong tunog ng busina, isang boses na hindi niya kilala na sumigaw ng, Miss, Miss. Pero bago niya man lang maisagot, tuluyan na siyang bumagsak sa malamig at basa na sementong kalsada. Malamig, mabiga, mabilis. Yan lang ang naalala ni Alona sa pagitan ng pagdilim ng paningin niya. Rinig niya ang malakas na ulan na parang libu-libong daliring pumapalo sa semento. May malayong boses na paulit-uli siyang tinatawag, pero parang lumulubog siya sa ilalim ng tubig. Lahat ng tunog, putol-putol, malabo. Miss, Miss, gising. Nakakarinig ka ba? May malakas na tunog ng pagpreno. Halos sumabay doon ang bigat ng katawan niyang bumagsak sa gilid ng kalsada. May humawak sa balikat niya, at isa pang kamay na maingat na sumalo sa ulo niya, para hindi tuluyang lumapat sa semento. Call the doctor, now, malakas na tinig ng isang lalaking hindi pamilyar sa kanya. Matatag, sana'y mag-utos. And get an umbrella. Basang-basa siya. Unti-unting sumingit sa ulo ni Alona ang malamlam na liwanag ng headlights ng isang magarang sasakyan. Hindi niya maaninag ng buo, pero alam niyang hindi iyon ordinaryong kotse. Malapad, makintab, at sobrang tahimik ang makina. Napayuko ang isang lalaking nakaitim na coat. Nakasilong sa ilalim ng nabuksang malaking payong. Ang mukha nito, maamo pero seryoso. May matalas na mata at matangong ilong. May suot itong mamahaling relo at sapatos na halatang hindi pa nadadapuan ng putik, kahit malakas ang ulan. Ako po ba, nadagit na ng anghel? Mahina at basag na tanong ni Alona. Halos bulong lamang, hindi sigurado kung naririnig siya ng lalaki. Napakurap ang lalaki, sa kamarahang ngumiti, pero may halong pag-aalala. Hindi pa, mahinahon nitong sagot. At hindi ko balak na mangyari yon ngayon. Mabilis na lumapit ang isa pang lalaki. Mukhang driver o bodyguard. May hawak na malaking payong at tuwalya. Sir Leonardo, papasukin na po natin siya sa sasakyan. Baka hypothermia na to. Leonardo. Sa gitna ng malabong ulirat, naitala sa isip ni Alona ang pangalang iyon. Matigas, pero magaan pakinggan. Parang hindi bagay sa isang estranghero ngayon, ay marahang inaalalayang buhatin siya, mula sa basa at malamig na semento. Miss, anong pangalan mo? Tanong ni Leonardo, habang maingat na sinusuportahan ang likod niya. Amoy niya ang mahal na pabango nito, at ang init ng kamay nito sa kabila ng lamig ng paligid. Alona, sagot niya, pilit binubuka ang nanlalamig na labi. Si, baby. Buntis po siya, sir, sabat ng driver, nag-aalala. Dapat madala agad sa ospital. Tumango si Leonardo, seryoso ang mga mata. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa inyo ni Bobby, Alona. Pinilit ni Alona na imulat pa ng bahagya ang mga mata. Sa ilalim ng ulan, sa gitna ng gabi, ang mukha ni Leonardo ay tila nag-isang malinaw na imahe sa gulo ng laha. Pero kahit ganon, unti-unti pa ring lumulubog ang kanyang ulira. Bakit niyo ako tinutulungan? Mahina niyang tanong. Hindi niyo naman ako kilala. Bahagyang natawa si Leonardo, pero hindi nawala ang lambing sa tono. Hindi mo kailangang maging kilala para may karapatan kang tulungan, sagot niya. And I don't leave people dying in the rain. Hindi ako ganun pinalaki ng lola ko. Naramdaman ni Alona ang lambot ng upuan ng kotse, nang maingat siyang ipasok doon. Hinubad ni Leonardo ang suot niyang coat, at maingat na itinakip sa balikat ni Alona. Pinipigilan ang panginginig nito. Sir, si Doc tumawag na, naghihintay na raw sa ospital, sabi ng driver, habang pasakay. Good, sagot ni Leonardo. Pakibilisan pero mag-ingat sa pagmamaniho. Sa bawat pag-uga ng sasakyan, naramdaman ni Alona ang paghigpit ng sikmura niya. Hindi dahil sa sakit, kundi sa kaba at takot. Naiyak na naman siya, pero wala na siyang lakas. Pasensya na po, bulong niya. Hindi alam kung bakit siya humihingi ng tawad sa taong kakakilala lang niya. Nabasa pa po yung sasakyan niyo. Saglit na natahimik si Leonardo, sa kamarahang sumagot. Alona, sasakyan lang to. Ikaw, tao ka. May buhay kang dinadala. Mas mahalaga kayo kaysa sa kahit ilang kotse o kayamanan. Napapikit si Alona. Sa unang beses sa buong magdamag, may naramdaman siyang kakaibang ginhawa. Hindi dahil nasa magarang kotse siya,
kundi dahil may boses na nag-aalaga, hindi humuhusga. Sir, mahinang usal niya, halos tulog na. Salamat. Tumingin si Leonardo sa kanya, at sa loob ng tahimik na sasakyan na tanging patak ng ulan at ingay ng gulong sa kalsada ang maririnig, pabulong siyang sumagot. Huwag mo akong tawaging Sir. Leonardo na lang. Bago tuluyang bumulusok sa malalim na antok si Alona, isa lang ang pumasok sa isip niya. Sa gabing itinapon siya ng sarili niyang ama sa ulan, may isang estrangherong humawak sa kanya na para bang may halaga siya. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, kumapit ang puso niya sa pangalang iyon. Leonardo. Mabangong amoy ng alkohol. Puting kisem. Ilaw na hindi masyadong maliwanag, pero sapat para pumiki ang mata ng sanay sa dilim. Unti-unting bumalik ang ulirat ni Alona, kasabay ng mahinang ugong ng aircon at kaluskos na mga taong dumadaan sa labas. Napakabigat ng katawan niya. Parang ilang araw siyang natulog. Pilit niyang inangat ang kamay niya at naramdaman ang nakakabit na swero sa braso. Kinabahan siya. Nasaan ako? Mahinang tanong niya sa hangin. Mabuti naman at gising ka na. Napalingon siya sa bandang kanan. Nakaupo doon si Leonardo, nakaputing polo ngayon at itim na slacks, walang coat, pero maaliwalas pa rin tingnan. May hawak itong tasa ng kape, pero halatang matagal nang hindi naiinom dahil medyo lumamig na. Leonardo, bulong ni Alona, pili inaalala ang nangyari. Ulan, kalsada, tapos ikaw. Tumango si Leonardo, bahagyang ngumiti. Nagkolapse ka sa gitna ng ulan. Buti na lang napansin kita sa daan. Hospital 2. Private hospital. Safe ka na. Biglang nag-alala si Alona. Mabilis niyang hinawakan ang tiyan. Si Baby. Kumusta si Baby? May nangyari ba sa kanya? Huwag po sana. Teka lang, mahinahong sabi ni Leonardo. Agad itinaas ang isang kamay para pakalmahin siya. Relax. Nagpa-check up na ang obgyn. Stable ang heartbeat ni Baby. Medyo na-stress lang ang katawan mo sa pagod, gutom, at lamig. Pero ligtas kayo pareho, sa ngayon. Parang may malaking batong naalis sa dibdib ni Alona. Napahigpit ang hawak niya sa kumot, saka unti-unting tumulo ang luha. Salamat po. Diyos ko, salamat. Tahimik lang na pinanood siya ni Leonardo sandali. Kita sa mata nito ang pag-aalala, pero hindi ito sumingit sa emosyon niya. Hinayaan siyang umiyak. May gusto ka bang tubig? Tanong nito sa malumanay na boses, matapos ang ilang sandali. O pagkain. Hindi ka pa daw kumakain mula kagabi. Pumayag lang si doktora na hintayin ka magising bago ka pakainin ng maayos. Napakagatlabi si Alona, biglang naalala ang kahihiyan. Leonardo, hindi ko po alam kung paano ko mababayaran, tulaha. Private hospital to, siguradong mahal. Wala nga akong pamasahe paalis kanina, ospital pa kaya. Umiling si Leonardo, parang natural lang sa kanya ang sagot. Hindi mo kailangan problemahin yan ngayon. Ako na ang bahala sa bills mo. Halos mapaatras si Alona sa kinahihigaan niya. Hindi po pwede yon. Hindi nyo naman ako kilala. Wala po akong maibabayad sa inyo. Tumitig si Leonardo sa kanya. Direkta pero hindi nakakatako. Alona, minsan hindi kailangan ng kapalit para tumulong. Kung talagang gusto mong bayaran, tubalang araw, ang tanging hiling ko lang, alagaan mo ang sarili mo, at ang anak mo. Don't throw this second chance away. Napayuko si Alona, inipigilang muling maiyak. Hindi siya sanay na may taong ganito kabait sa kanya. Lalo na ngayong panahong lahat tila lumalayo. Bakit kayo ganito, kabait? Mahina niyang tanong. Sino ba talaga kayo? Nagkibit balikat si Leonardo, bahagyang natawa. Leonardo Vergara, pagpapakilala niya ng mas maayos ngayon. May-ari ng ilang kumpanya. Sa madaling sabi, medyo may kayamanan. Bilyonaryo, hindi napigilang bulalas ni Alona, saka agad nagtakip ng bibig, nahihiya sa sariling reaksyon. Ngumiti si Leonardo, medyo nagbiro. Kung susundin natin ang mga balita at Forbes list, ganun na rin. Pero hindi importante yon ngayon. Parang tuluyang nanliit si Alona. Lalong umigting ang hiya niya sa sarili. Siya, basang dalagang itinapon sa ulan, buntis, wala pang natapos na kurso. Siya, na hindi na kayang tanggapin ng sariling ama. Ngayon, nasa harap niya, isang bilyonaryo, nakaupo sa gilid ng kama niya, parang wala lang. Kung ganun po, pabulong niyang sabi, mas lalo kung hindi kayang tumanggap ng tulong niyo. Nakakahiya po. Baka isipin niyo. Alona, putol ni Leonardo sa kanya, pero mahinahon. Alam mo ba kung bakit ako napadaan doon kagabi? Umiling siya. Dapat hindi ako dadaan doon. Nakasanayan ko ng ibang ruta, paliwanag ni Leonardo.
Pero ngayong gabi na yon, hindi ko alam kung bakit ko sinabi sa driver ko na dumaan sa daang iyon. Wala rin akong meeting, wala akong kailangan puntahan. Gusto ko lang mag-drive. Tumigil siya sandali, tinitigan ang ay na nakakabit kay Alona, saka muling nagsalita. Minsan, may mga tao tayong makikilala sa hindi inaasahang pagkakataon. Hindi aksidente yon para sa akin. Kaya kung tanungin mo ako kung bakit kita tinutulungan, bumalik ang tingin siya kay Alona. Siguro dahil pakiramdam ko, kailangan mong maramdaman na hindi ka kalat na basta pwedeng itapon ng mundo. Hindi na nakapagsalita si Alona. Tanging tahimik na pag-agos ng luha ang sagot niya. May kailangan ka bang tawagan? Tanong bigla ni Leonardo. Pamilya, kaibigan. Nanigas ang katawan ni Alona. Unti-unting nalusaw ang anumang konting ginhawa sa isip niya. Pamilya, mapait niyang uli. Pinili na po nilang wala na akong halaga. Alona, maingat na tawag ni Leonardo. Pinalayas po ako ng tatay ko, diretsong sabi ni Alona, kahit nanginginig ang boses. Sabi niya, wala na raw siyang anak na Alona. Dahil buntis ako nang wala sa oras. Dahil umasa ako sa lalaking ipinangakong ipaglalaban kami. Pero bigla na lang nawala. Tumahimik si Leonardo. Kita sa mata nito ang bahagyang pamumuo ng galit. Hindi sa kanya nakatuon kundi sa kawalan ng hustisyang nadarama niya. Mula noong kagabi, dugtong ni Alona, nakaupo lang ako sa labas ng bahay. Basang-basa sa ulan. Walang nagbukas ng pinto. Kahit si Mama, hindi niya magawang lumabas. Natatako siya sa galit ni Papa. Dito na tuluyang napahigbi si Alona. Pilit pinupunasan ang luha gamit ang likod ng kamay. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta pagkatapos nito. Leonardo, pag-discharge ko rito, saan ako? Kanino ako pupunta, lalo na may babi na kasama? Hindi agad sumagot si Leonardo. Tumingin ito sandali sa labas ng bintana ng kwarto, kung saan tanaw ang maaliwalas na kalangitan matapos ang magdamag na ulan. Nang bumalik ang tingin niya kay Alona, mas malinaw na ang desisyon sa mga mata nito. Kung papayag ka, maingat pero buo ang boses ni Leonardo. Hindi mo kailangang bumalik muna sa bahay ninyo. May malaki akong bahay. May mga kwarto na hindi nga nagagamit. Pwede kitang patuluyin doon pansamantala, hanggang makapagsimula ka uli. Hanggang makahanap ka ng trabaho, o makapag-isip ng susunod mong hakbang. Napatitig si Alona sa kanya, parang hindi makapaniwala sa narinig. Leonardo, hindi yan biro. Hindi rin biro ang buhay na nasa sinapupunan mo, sagot ni Leonardo, diretso ang mga mata. At hindi kita iiwan sa ere pagkatapos kitang kunin mula sa ulan. Sa unang pagkakataon, may bagong tanong na tumibok sa isip ni Alona. Isang estrangherong bilyonaryo, hanggang saan kaya siya handang sumalo sa basag na mundo ng isang tulad niyang itinapon na ng lahat? Tumagal ng ilang segundo ang katahimikan sa pagitan nina Alona at Leonardo. Pero para sa kanya, parang ilang oras iyon. Pumipintig ang ugat sa sentido niya habang nakatitig lang sa lalaki. Naghahalo ang pag-asa, takot at pagdududa. Titira, sa bahay mo, ulit ni Alona. Parang gusto niyang siguraduhin kung tama ba ang narinig. Leonardo, hindi po ako tanga. Alam kong delikado, para sa isang babae, na basta na lang tumira sa bahay ng lalaking halos ngayon lang niya nakilala. Napangiti si Leonardo, hindi dahil na-offend, kundi para bang natutuwa na maingat at nag-isip pa rin si Alona sa kabila ng pinagdaanan. At tama ka ron, sagot niya. Dapat nga magduda ka. Kahit kanino. Bakit niyo pa rin po yan inaalok? Diretsong tanong ni Alona. Huminga ng malalim si Leonardo, saka tumayo mula sa upuan niya, at bahagyang naglakad papunta sa paanan ng kama. Parang nag-ipon ng lakas ng loob. Dahil alam kong wala kang matutuluyan. Dahil nakita ko kahapon ang itsura mo habang nakahandusay sa kalsada, pagod, basang-basa, at parang handa ng sumuko. Napayuko si Alona. Totoo naman. I won't pretend na kilala na kita, patuloy ni Leonardo. Pero sapat na sa akin ang nakita ko. Isang batang babae na pinili pa ring buhatin ang sarili, kahit wala nang gustong kumampi sa kanya. Hindi mo tinapon ang buhay sa tiyan mo. Hindi mo sinisi ang buong mundo, kahit pwede mo namang gawin. Para sa akin, sapat na dahilan na yon para tulungan ka ng totoo. Napaisip si Alona. Totoo, wala na siyang ibang maasahan. Pero may munting boses sa loob niya na nagbubulong. Paano kung magsisi ka? Paano kung mali ang taong pinagkatiwalaan mo? Para bang naramdaman iyon ni Leonardo? Bago ka magdesisyon, sabi niya, malinaw dapat tayo. Hindi kita bibilhin, hindi kita pag-aari. At lalo na hindi kita gagamitin. May anak ka sa sinapupunan mo, at hindi ako lalaking kaya pang manamantala ng taong ganito, kahina sa panlabas, pero pilit lumalaban sa loob.
Tumingin siya diretso sa mga mata ni Alona. Kung gusto mong magstay sa bahay ko, may mga kondisyon. Napakunok ang noo ni Alona. Kondisyon. Una, sabi ni Leonardo, binibilang gami ang daliri. Doon ka titira bilang Alona, hindi bilang katulong, hindi bilang utusan. Hindi ka obligado maglaba para sa amin o maglinis, maliban na lang kung kusa mong gusto. May empleyado ako para ron. Pangalawa, dugtong niya, magpapa-check up ka ng regular. Ako na ang bahala sa gastos ng prenatal care mo. Hindi ko hahayaang mapabayaan ang pagbubuntis mo. Leonardo, sobra na yan, putol ni Alona, pero tinaasan lang siya nito ng kilay. Pangatlo, pagpapatuloy niya, kapag nakalakas-lakas ka na, tutulungan kitang humanap ng trabaho. Ayokong habang buhay kang umaasa sa akin. Kung gusto mo, tutulungan kitang ituloy ang pag-aaral mo. Pero desisyon mo yon. Napakagatlabi si Alona, napatingin sa tiyan niya. Isang bagay lang ang hindi pa natatanong ni Leonardo, pero hindi niya na rin napigilang sabihin. Leonardo, hindi yo po ba ikakahiya? Mahina niyang tanong. Kung sakaling may makaalam sa inyo, na may pinatira kayong buntis na dalagang pinalayas ng pamilya niya, baka masira pangalan niyo. Bilyonaryo kayo, may reputasyon. Umiling si Leonardo, walang kagatol-gatol. Mas ikakahiya ko kung hayaan kong mamatay ka sa ulan. Alam kong kaya ko namang pigilan. At kung masisira man ang reputasyon ko, dahil tumulong ako sa taong nangailangan, bahagya siyang ngumiti. Siguro hindi ko dapat ikalungkot yon. Hindi na napigilan ni Alona ang mapahagulgol, kahit pigil na pigil niya kanina. Umiiling siya, parang hindi makapaniwala sa kabutihang bigla na lang sumulpot sa gitna ng lahat ng sakit. Hindi ko alam kung anong ginawa kong tama sa buhay, para may isang Leonardo na tutulungan ako ng ganito. Umiyak niyang sabi. Pero salamat. Kahit ayaw niyong marinig, sasabihin ko pa rin, salamat. Tahimik na inilapit ni Leonardo ang isang kahon ng tisyo. Hindi kita pipilitin ngayon, sabi niya. Magpahinga ka muna. Pagising mo mamaya, kung gusto mo pa ring tanggapin ang alok ko, sasabihin mo sa akin. Kung hindi, hahanapan pa rin kita ng mas ligtas na matutuluyan kaysa sa kalsada. Pero sana, pag-isipan mo ng mabuti. Tumango si Alona, inupunasan ang luha. Pwede ba, may hiling ako, mahina niyang sambit. Ano yon? Tanong ni Leonardo. Kung sakaling pumayag ako, saglit siyang huminga ng malalim. Pwede bang hanggang manganak ako, hindi niyo ako tatanungin tungkol kay Marco? Sa tatay ni Baby. Nagulat si Leonardo, pero agad ding naintindihan. Hindi mo kailangang magpaliwanag tungkol sa lalaking iniwan ka. Hindi siya ang tinutulungan ko ngayon. Ikaw at ang anak mo. Sa unang pagkakataon mula noong pinalayas siya, may naramdaman si Alona na kakaiba. Hindi lang basta ginhawa, kundi isang uri ng pag-asa na may kinabukasan pa siya. Kahit parang sinara na ng mundo ang pinto sa kanya. Kinabukasan, pagising niya, nakita niyang nakaupo pa rin si Leonardo sa upuan. Pero tila kakagising lang din nito. May nakaabang na almusal sa maliit na mesa, lugaw, prutas, at gatas. Good morning, bati nito, napapangiwi pa dahil sa pagkakaidlip sa upuan. Nauna na kung mag-decide para sa'yo. Pinaghandaan na kita ng pagkain. Masama sa babi ang gutom. Tumingin si Alona sa pagkain, saka kay Leonardo. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang bigat at liwanag ng desisyon na gagawin niya. Leonardo, maingat niyang sabi, pero buo ang boses. Kung totoo pa rin ang alok mo, kung hindi pa nagbabago ang isip mo. Hindi magbabago, putol agad ni Leonardo. Napangiti ng kaunti si Alona. Unang totoong ngiti na may halong pag-asa matapos ang napakatagal na gabi. Kung ganon, tatanggapin ko. Sasama ko sa'yo. Para sakin at para sa Baby. Lumuwag ang mukha ni Leonardo. Para bang matagal na niyang hinihintay marinig iyon. Welcome home na agad ang peg, biro niya, pero agad ding nagseryoso. Hindi ko maipapangako na magiging perpekto ang lahat, Alona. Pero maipapangako ko to, hindi ka na muling lalakad mag-isa sa ulan na parang wala kang kakampi. Napahawak si Alona sa tiyan niya, marahang hinaplos ito. Sa loob, may munting buhay na tahimik na nakikinig sa bawat tibok ng puso niya. Sa unang pagkakataon, hindi lang takot ang naramdaman niya, para sa anak niya. May pag-asang kasabay na. At sa labas ng bintana, unti-unting sumisikat ang araw. Tinataob ang bakas ng gabing puno ng bagyo. Sa pagitan ng isang dalagang pinalayas at isang bilyonaryong sumagip sa kanya, nagsisimula ang isang kwento na wala sa plano ng kahisino sa kanila. Pero marahan na nilang tinatanggap. Simula ngayon, bulong ni Alona, mahina pero buo, hindi na tayo mag-isa, Baby. May liwanag na. At sa tabi ng kama, tahimik lang na nakatingin si Leonardo.
Hindi pa alam kung anong papel ang gagampanan niya sa buhay ng mag-ina. Pero sigurado na siyang hindi niya na kayang iwan sila sa dilim na minsan nang halos kumitil sa kanila.